Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Price, ang visual artist from Manila. And today, tuturuan ko kayo kung paano gawin si Venom from black to this kind of paint job. So you have the purple sa gitna, tapos you have the cool side. Yan, yung blues and turquoise. Tapos dito sa likod naman, you have the warm side, you have the purples and the reds and the pinks. Tapos sa kanyang teeth naman, you have the Venom, yung green, fluorescent yung paint na ginamit dyan para pag nag RGB lights siya, or para pag nag-shine yung RGB lights direct dito sa face, magiging fluorescent yung kanyang Venom. So kaya ako ginagawa to kasi nag-time attack trial dito tayo kay sa pagpinta kay Venom. Speed painting yung ginawa natin dito. Naka-record to sa Facebook. So if you want to watch the live stream, it's 2 hours and 30 minutes. So from black to this kind of paint job, ang completed time natin ay 2 hours and 30 minutes. So i-walk through ko kayo kung ano yung mga materials na ginamit ko. So first, you have to spray it with top coat as primer. Ito yung ginagamit kong primer, flat clear na from Bosni. Pag na-sprayan nyo na, so kunwari ito yung surface niya kasi hindi na natin siya maulit-ulit. So gumawa ko ng ganitong klaseng surface. So it's just paper, pero at least ma-emulate natin kung ano yung mga pintura na gagamitin natin. Okay, for the materials, ito yung gagamitin natin. Bosni flat clear, Bosni clear. Ito yung gloss kaya sinulat ako dito ng gloss clear para hindi ako malito. Tapos brushes, you have makeup brushes. Thank you very much to my wife for providing this. Tapos we also have a flat brush or round brush rather na merong fine tip. Thank you, Arts mo to. Ayan, shoutout pala, Arts mo to. Also we have flat brushes for dry brushing, round brushes for dry brushing too. Nakakatulong to talaga. Ito pinaka useful dito kasi malaki yung surface natin, so kailangan natin ng malaking brush for the dry brushing para malaki yung area na nasasakop niya. Also we need light turquoise from Armored Komodo, Vallejo Game Color from Armored Komodo, turquoise din yan, or aquamarine pala. Halos pareho lang sila Cobalt blue, intense violet, fluorescent green, water-based primer white from Armored Komodo, magenta. From Hero Paints naman, we need prime red and water-based acrylic primer matte white. Okay, so yung first step, dry brush tayo dito sa lahat ng ito yung ito yung surface ng toy. So in-emulate ko lang, nag-paint lang ako ng black primer kasi yung totoong kulay nito black lang talaga. So ito yung unang gagamitin natin for dry brushing, Hero Intense Violet. Yan. So pag dry brushing, ang tatandaan lang natin, kuha tayo ng paint sa palette. Yan. Tapos we'll take most of the paint off sa paper para hindi masyadong wet yung brush natin. Tapos make sure na yung every side of the brush ay may load ng paint. Yan. Tapos kapag medyo konti na lang yung pintura, pwede nyo na i-dry brush dun sa surface. Okay? So try natin. Yan. At least dito, na-emulate natin yung mga texture kunwari ng balat ni Venom. If you want to watch the full video, punta kayo sa Facebook ko, Rain C. Frame pangalan. Okay? Yan. Purple muna lahat. Ang ginamit ko dito para kay Venom, ito para sa purple. Yan. For this test, ito lang muna gagamitin natin yung maliit. So ito yung cool side, ito yung warm side. Okay? So purple muna lahat. Kasi yan yung gitna And tapos after nyan, cobalt blue tayo. Okay, cobalt blue from Hero Paints. Make sure na pag blue or pag cool colors, dito lang kayo sa cool side. Okay? Yan. Dry brushing lang din. Ang mapipintahan lang ng mga pag nag-dry brush tayo, yung mga areas na nakaangat lang, yung mga naka-recede o yung mga malalalim na parts, di na natin mapipinturahan yan. Okay? Okay, next na paint, light turquoise. Next color natin, ito, turquoise naman. Yan. Pwede kayong mag-extend ng konti rito sa mga blues. Yan. Pwede yung movement ng brush nyo up and down, left and right. Pwede rin circular para madaanan yung lahat ng texture. Ayan o.
na lumalabas lahat ng texture do sa ano sa figure eh. Ay sa papel, kahit na crumpled lang siya. Kaya gustong gusto ko tong Venom kasi ang dami niyang texture. Grabe. After nyan, mix natin tong dalawa para sa highlights. Okay, next. Yan. Ayun o, highlights na tayo. Yan. Pwede nyo rin daanan yung mga veins dito. Yan, kuwari ganyan. Para na-highlight pa siya. Okay. Tapos para sa last highlight, pwede tayong mag-add ng deep green mixed with white and turquoise. Para lang merong parang neon green na shine. Okay, let's do it. Ayan na, ito na yung last na highlight. Usually, dinadaanan ko rin yung mga veins para mas emphasized siya. Ayan. So, yun na. Tapos na tayo rito. So, yun yung side na yun. Ito yung side na yun. Yan. Yan, this side. Yan. Tapos sa warm side naman, gumamit ako ng magenta. Ito yung first layer of dry brushing natin. Okay, dito naman tayo sa warm side. Okay. Tapos next na kulay natin, red. Okay, next na color natin, red naman. Ganun ulit, puro dry brushing lang talaga to. Ayan o. Nice ba? Puro dry brushing lang to. Yan, tapos after nyan, ito naman dalawa. White at saka warm red. Yan, pakit na natin ha. Yan o, lumalabas lahat ng details. Yan, pasadaan lang natin yung veins. Yan, wala ito yung veins niya. Yan. Okay, usually yan, actually ito pala. Share ko lang din sa inyo. Gumagamit din ako nito. Hair blower to. So, zoom out ko lang ha. Zoom out. Wala, nangyari. Yan, gumagamit ako nito, hair blower. Sobrang useful nito kapag gumagawa ako ng mga toy customs kasi napapabilis niya yung drying time ng mga surfaces. Okay, wag naman masyadong tutok na sobrang init. Pero it really helps sa process. Okay, usually mga acrylics pag natuyo yan, nagda-darken pa. So if you want to reapply a second coat, mas maganda. Kasi mas magla-lighten pa yung, kuwari dito sa highlights na to, pwede pa kayong mag-add ng green, ng turquoise tsaka white, parang mas angat siya. So yan, tapos na tayo sa warm side. So ito na yung warm side natin. Teka, papakita ko sa inyo. Yan, teka, ikot ko lang. Yan, so ito na yung warm side niya. Okay, so after nyan, nag-base coat na tayo ng logo using this white. Siguro mga 2 to 3 coats to. Sobrang tumatagos talaga yung red niya. Kaya gusto ko siyang malakas yung contrast. So siguro mga 5 patong ng white yan. Sobrang sobrang lakas ng red, yung undertone ng red. Dito din sa kanyang face, you have the eyes and the teeth. Nag-dry brush din ako dito sa may ngipin. Tapos dito sa Venom, gumamit ako nito, fluorescent green. Yan, so pag natapatan niya ng ilaw, nagiging nagiging fluorescent, nagre-reflect yung green. So yun, actually sold na to. Kung gusto niyo magpagawa nito, it's around 10,000 pesos only. Yan. So ito nga pala yung live natin, 2 hours and 30 minutes, dalawang sessions yan. Kung gusto niyo mapanood, add nyo lang ako, Rain Cifra. Tapos nasa videos ko yan. Live siya, 2 parts. Also, in-upload ko na rin yan sa YouTube na videos natin. Teka, ito. Ayan o. Part 1 ito, tapos part 2 naman yung isa. Okay? Also, yung mga live natin, ina-upload ko na rin dito. Kasi pwede pala, recently ko lang na-discover na pwede pala ito i-download and then i-re-upload dito sa ating YouTube channel.
Yun, kung gusto nyo magpagawa nito, it's around 10,000 pesos only. Kaso ang problema, wala na akong mahanap na Empire Toys. Actually, sold na to eh. Kaya, yun, thank you very much, client. Yan, shout out to you. Thank you very much. Actually, hindi pa nga to tapos. After ng first live session natin, sold na to kaagad. Kaya, kung makakabili ako ng ganito itsura niyan dati, oh. Black lang talaga. Kung makakabili pa ako ng Empire Toys na Venom from Neo Hubs, sa Neo Hubs ko to nabili. Shoutout to Neo Hubs. 3,210 only yung ganito. Sulit na sulit, grabe, sobrang laki. I have a review dito sa aking channel. Ayan o. At kung gusto nyo mapanood, punta lang kayo sa channel natin, okay? So yun, that's it. Yan yung ating final na 360 before natin siya lagay sa packaging. So, there you go. Ay nga pala, ito yung last na step. Apply tayo ng gloss clear para protected yung ating paint job. Okay? So yun lang. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.